Sa video ito ituturo ko sa inyo ang tamang pag-register sa Tala application para madaling ma-approve. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So siyempre, unang gagawin natin, punta lang tayo sa Google Play Store ng ating mga cellphone. At pagkatapos, i-install lang natin itong Tala na application. So ganito po yung logo niya. So antayin nyo na lang po na ma-install yan. Then kung may nakalagay na open, so i-click nyo na lang po itong open. At pagkatapos mapupunta na tayo sa Tala na application. Then dito basahin nyo na lang po lahat yan, 1/4, 2/4, then 3/4 hanggang 4/4. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then kung okay na kayo, pwede na tayong mag-proceed. So i-click lang natin itong get started. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng Viber account number. So kailangan yung maglagay ng cellphone number na nakaregister sa Viber. So take note po, dapat maggawa kayo ng Viber account ninyo. Kasi kung cellphone number lang, wala talagang OTP na marireceive doon sa cellphone number. Kasi doon po sa Viber account isa-send yung code. So kung meron na kayong Viber account, pwede nyo na pong ilagay yung cellphone number na nakalink sa inyong Viber account, tapos mag-proceed na kayo. Pero kung wala pa kayong Viber account, kailangan nyo talagang mag-download ng Viber na application. So punta lang kayo sa inyong Google Play Store, then install nyo po yung Viber na application. So ganito po yung logo niya. So kung na-install nyo na, i-click nyo na lang po itong open. At pagkatapos dito, click nyo na lang po itong start now. And then automatic nyo na makikita yung cellphone number na nakaregister sa inyong cellphone or yung mga memory card na nandun sa inyong cellphone dito. So kayo na bahalang pumili kung ano yung cellphone number na gagamitin ninyo. Pero advice ko sa inyo, dapat yung pinakamatagal ninyo na cellphone number yung gamitin ninyo para mas malaki yung chance ng approval. And then may makikita kayong ganito na allow Viber to send you notification. So nasa sa inyo na po yan kung gusto niyo makareceive ng notification or hindi. And then may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong continue. And then may makikita po kayong ganito, allow Viber to access your contacts. So i-click nyo na lang po itong allow. And then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ulit itong allow. And then ganito naman yung makikita ninyo, so i-click nyo na lang po ulit itong allow. And then may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng code sa inyong mobile number na na-register. So kung meron na kayong code na nakita, ilagay nyo na lang po dito. At kung nalagay nyo na, automatic na po kayong mapupunta dito sa paglalagay ng profile information. So dito kailangan nyo na lang ilagay yung pangalan ninyo, pwedeng buong pangalan or pangalan lang, tapos date of birth, tapos yung email address. So take note guys, kung ano yung information na nilagay nyo dito, dapat magkatulad din sa ilalagay ninyo doon sa pag-apply sa Tala na application. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang pumili kung gusto ninyong i-allow na mag-send ng updates ang Viber sa inyo or hindi. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong check. And then dito, kailangan nyo pumili kung gusto nyo ba daw i-connect sa Google Drive ninyo or hindi na. So kung gusto nyo i-connect, i-click nyo itong connect to Google Drive. Pero kung hindi na, i-click nyo na lang po itong skip. At may makikita na naman kayong ganito, allow Viber to take pictures and record videos. So pwede nyo i-click itong while using the app or only this time. And then may makikita na naman kayong ganito, allow Viber to access this device location. So pwede nyo i-click itong while using the app or only this time. So ganun na kadali at magkakaroon na kayo ng Viber account. So dito ilagay nyo na lang po yung cellphone number na na-register niyo sa inyong Viber account. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong verify. And then buksan nyo na lang yung Viber ninyo and may message kayong marireceive na kagaya nito. So nandito po yung code itong 7909. So ito po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong continue. And then may makikita kayong ganito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At kung okay kayo at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong start my application.
And then may makikita kayong ganito, allow Tala to access this device approximate location. So pwede nyo i-click itong while using the app or only this time. Basta wag nyo lang i-click itong don't allow guys. Para ma-approve kayo, i-click nyo itong while using the app or only this time. And then may makikita na naman kayong ganito, allow Tala to access your contacts. So para ma-approve kayo, i-click nyo itong allow. And then may makikita na naman kayong ganito, allow Tala to make managed phone calls. So para ma-approve ulit, i-click nyo na lang itong allow. And then may makikita na naman kayong ganito, allow Tala to send and view SMS. So para ma-approve or mataas yung chance ng approval, i-click nyo na lang itong allow. At pagkatapos may makikita kayong ganito na kung gusto nyo ba daw makareceive ng mga notification galing kay Tala. So dahil nag-a-apply pa lang tayo, gusto nating magpasip-sip siyempre, di ba? So kailangan nating i-click na lang itong allow. Pwede nyo namang i-mute yan later kung na-approve na kayo. At pagkatapos makakapasok na tayo sa Tala na application. So para makapag-process tayo or makapag-register, kailangan nating mag-apply. So i-click lang natin itong apply now. And then mapupunta kayo dito, then may tanong dito kung saan nyo daw narinig yung Tala na application or Tala loan. So for example dito, pwedeng online ad yung piliin ninyo. Tapos dito sa enter promo code, ilagay nyo po itong code na ito. PHS2K5N3C. So pwede nyo ilagay yan guys para mas mataas yung approval rate ninyo. So bali wala naman pong mawawala sa inyo kung maglalagay kayo ng referral code. So mas maganda nga meron kayong referral code na ilalagay kasi mas mataas yung approval rate at mas mataas yung i-offer sa inyo kung meron kayong mailalagay na referral code. So itong referral code na ito yung ilalagay ninyo. So PHS2K5N3C. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong next. At next dito naman tayo sa paglalagay ng personal information. So dito kailangan nyo ilagay yung first name, middle name at yung last name ninyo. So make sure po hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. And next dito naman sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So una, month, day, tapos yung year. Tapos dito sa baba, ilagay nyo din po yung place of birth ninyo. So una, iselect nyo kung saang province kayo pinanganak. After nyo makalagay ng province, kailangan nyong maglagay ng city and municipality dito. And next dito naman sa baba, kailangan nyong ilagay yung civil status. So kayo na bahalang pumili kung single ba, married, widowed, or legally separated. Then pagkatapos dito naman tayo sa mother's full maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So ulitin ko, buong pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. Pagkatapos kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng gender. So kayo na bahala, alam nyo na yan. Then dito sa pinakababa, ilagay nyo po yung email address nyo. So mas maganda kung ano yung email address na ginamit niyo doon sa inyong Viber account, dapat yun din po yung email address na ilalagay ninyo dito. And next dito naman sa alternative mobile number. So dito optional lang po. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At kung okay na, i-review nyo na lang po lahat yung mga information na nilagay ninyo. Then click nyo na po itong next. And next mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng address kung saan tayo nakatira. So ilagay nyo po yung province, barangay, permanent street or house number, building number, ganyan. Ilagay nyo po dito, tapos yung permanent address postal code. So alam nyo na po yung postal code ninyo, pwede nyo na pong i-search yan sa Google. Tapos dito sa baba may makikita po kayong is your present address the same as your permanent address. So kung magkatulad lang, i-click nyo po itong yes. Pero kung hindi, click nyo ang no, tapos maglagay kayo ng permanent address ninyo. So kung okay na at wala naman problema, pwede nyo na pong i-click itong next. And then dito naman tayo sa do you own this phone? So mas maganda talaga yung cellphone ninyo yung gamitin ninyo para mas mataas yung approval. So kung inyong cellphone yung ginamit niyo sa pag-apply, so itong yes ang i-click niyo. Tapos dito naman tayo sa
kung ano yung ID na gagamitin nyo sa pag-a-apply. So pwede kayong pumili kung driver's license, UMID, passport, voter's ID, SSS ID, postal ID, or national ID. So sa mga nagtatanong kung wala sila ng mga ID na to, so hindi po siguro pwedeng mag-apply kasi ito lang yung mga valid IDs na tinatanggap nila sa ngayon. So may nakalagay dito sa baba guys na I confirm na tama daw lahat yung mga nilagay ninyo kasi kung hindi, madi-disqualified po kayo sa pag-a-apply or pag-register kay Tala. So kung okay naman, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. So kung may check na yan at nakapili na kayo kung ano yung ID na gagamitin ninyo, pwede nyo na pong i-click itong next. And then mapupunta na kayo sa pag-review ng mga information na nilagay ninyo. So i-double check nyo na lang po lahat at kung okay na pwede nyo na pong i-click itong save and continue. And next mapupunta na tayo dito sa pag-select ng purpose kung bakit kayo mangungutang kay Tala. So pwedeng business expense, personal expense, or bills payment. So kayo nang bahala kung ano yung purpose ng pag-utang ninyo. So for example, business expense, so kailangan nyo pumili dito sa baba, start a business, grow a business, travel for business, or other business use. So nasa sa inyo na po yan, tapos pwede nyo i-describe dito sa baba ng few words lang. At kung personal naman, kailangan nyo pumili kung emergency, education, medical, travel, special occasion, or general expenses. And kailangan nyo ding mag-explain kahit kunting words lang dito sa baba. At same din kung bills payment, kailangan nyo pumili kung utility, internet and cable, telecom, school, credit card, loans, government contributions, or others. And i-describe nyo or explain nyo dito sa baba kung ano yung purpose talaga. So dito ilagay nyo po yung totoong purpose kung bakit kayo manghihiram. So for example ganyan, personal, tapos medical expenses. And then dito mag-explain kayo bakit kailangan nyo magbayad ng mga medical expenses. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung purpose talaga. So kung okay na, i-click nyo na itong next. At pagkatapos dito sa baba, education and work. So dito kailangan nyo pumili kung ano yung natapos ninyo, elementary, secondary, college or university or masteral. Tapos dito naman sa baba kailangan nyo ilagay kung ano yung type of work ninyo. So pwede kayong pumili kung employed consultant, self-employed business owner, self-employed freelancer, not employed, retired or student. So nasa sa inyo na po kung ano yung type of work meron kayo. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then dito kailangan yung maglagay ng primary source of funds. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung primary source of funds inyo. Then dito kailangan yung maglagay kung meron kayong extra income. Pero kung wala na kayong other income, pwede nyo nang i-click itong none. So nasa sa inyo na po yan. So kung okay na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong additional information dito. So may tanong dito kung meron ba na kayong outstanding loans. So kung meron, ilagay nyo yung yes, pero kung wala, ilagay nyo ang no. Then dito naman sa baba kung magkano daw yung total na magagastos mo sa loob ng 30 days. So ilagay nyo na lang po lahat dito. Kung okay na, i-click nyo na po itong next na nandito sa baba. And then mapupunta na kayo sa pag-review ng mga information na nilagay ninyo. So kung merong mga problema, pwede nyong i-click ang edit. Tapos balikan nyo lahat. Then kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong submit application. And then may makikita tayong Tala App User Agreement dito. So mas maganda isa-isahin yung basahin lahat yan. So medyo mahaba lang. Pero mas maganda talaga basahin nyo para alam nyo lahat yung mga terms and conditions nila. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong agree and continue. And then may makikita tayong ganito. Application under review. So mag-antay-antay lang kayo. Sa akin nga wala pang isang oras, meron ng lumabas na result. So pwede nyo i-reload ng i-reload yan hanggang sa meron kayong makitang result. At kung ganito yung makikita ninyo, application not approved. So ibig sabihin yan, hindi approved yung application ninyo. So baka may problema sa mga information or baka meron kayong kulang na nilagay doon. So ganito po yung lalabas. At hindi po kayo pwedeng mag-apply. At pagkatapos kung ganito naman yung makikita ninyo, congratulations, you are approved.
So ibig sabihin yan, approve na yung application ninyo and meron na kayong makikitang offer dito. So kung magkano yung amount na makikita ninyo dito, yun po yung pinakamalaking amount na pwede ninyong i-loan. So bukas guys, ituturo ko sa inyo kung paano naman mag-loan at kung magkano yung magiging interest at ilang araw or buwan ninyo itong pwedeng bayaran.